Nung nakaraan niya, dumating na sa atin yung mga pinagawa nating tangke mula sa Indonesia. Kasabay nga nung araw na yun ay ginawa na rin natin siya ng unboxing video. At ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ito i-install, kaya tara samahan nyo ako. Binugahan ko nga muna ng top coat yung 5 liters na tangke na ilalagay natin sa motor natin. Matte finish kasi yung pagkakapintura niya at hindi ko trip yung mga ganun. Yung mga tools ay niready ko na, nilabas ko na rin lahat para hindi na ako pabalik-balik sa loob kung sakaling may kailangan ako. Sa pagbaklas naman ng kaha natin, matagal ko nang vinisualize to kaya sinunod-sunod ko na lang yung nasa isip ko. At ang una muna yung 4 na tornilyo dito sa may U-box dahil yung U-box at saka upuan ng una nating tatanggalin. Yung cover pala ng engine ay natanggal ko na kaya yung kaha na sa gilid ang tinatanggal ko. Sundan nyo lang lahat ng tornilyo na naka-attach sa kaha nyo para matanggal nyo to ng smooth. Madali lang naman yan dahil lahat yan visible at may guide. Tapos tanggalin nyo lang ilaw nyo sa likod, pihitin nyo lang sabay hatakan nyo, mahuhugot nyo na yan. Tapos tatanggalin nyo rin tong nakatago na tornilyo tsaka yung nandito sa may likod sa may taas ng plaka para maibaba natin yung tapalodo at may access na tayo sa ilalim. Alright mga boss, nabaklas na natin yung motor. Tanggal na natin yung kaha, ay na yung kaha, taillight, yung 5 liters natin na tangke galing Indonesia. Tapos upuan, tapos yung engine cover. Bali ayun lang yung babaklasin. Tapos itong ilalim, kahit ilaylay nyo na lang siya ng ganyan. Kasi sasabit siya dito pala sa shock. Ayun. Tapos ito yung napapanood natin kay Rasan, yung hinuhook dito, nasa video ni Rasan. Tapos another tip pala mga boss, kapag magpapalit na kayo ng tangke, emptyhan nyo na to or onti lang para hindi kayo mahasel kung sakaling full tank kayo. Kasi pag binaklas natin yung fuel pump, magtatapon lang. Pati yung gas catcher ay tatanggalin natin. At ilalagay din natin siya sa 5 liters mamaya. Tapos yung dalawang tornilyo din dito sa harap at saka sa likod ay kailangan din tanggalin para maiangat natin yung tangke. Balik kasi may laman pa to kaya papahigupan muna natin at uubusin natin. Nasa 1.3 liters pa ngayon nakuha ko dyan, sinalin-salin ko na lang. Yung mga sakat sa fuel pump ka natanggal ko na maliban dito sa isa dahil nahirapan ako at hindi ko makita kung paano siya tanggalin. At habang nagbabaklas nga ako, biglang may dumating na lalamove, yung pickup natin ay isang umorder sa atin. Sa pagkakalam ko, ito yung order papunta sa may Kawit, Cavite. Bago ko i-ship, pinakita ko muna sa customer tsaka sa rider na buo at walang UP yung tangke. Pagkatapos noon, binaklas ko na ng buo yung fuel pump. Medyo nahirapan nga lang ako dahil limited lang yung space ko kasi hindi ko matanggal yung isang socket. Pero tinaga-tsaga ko lang unti-unti at natanggal ko naman na siya. Yung fuel filter ko nga ay dapat palitan na, mag-iisang taon na rin kasi siya. Pero naisip ko na wag muna dahil bagong welding yung tangke natin kaya malamang magsisip-sip siya ng mga alikabok. At itong mga naiwan na madudumi sa mga pinagbabaklas natin ay lilinisan ko na rin. Plano ko sana buong chassis pati mga kaha, kaso nga lang mukhang short na ako sa araw. Kaya sana siya ng mabilisan kaso hindi ko trip yung ganun. Bala ko kasi talaga yung mga singit-singit ay lilinisan ko din. Pero soon ay gagawin natin yan, lilinisin natin lahat. Maglalaan tayo ng oras para sa parte na yon. At dahil bago ngayon tangke, kailangan natin linisin yung loob. Dahil hindi magiging maganda yung takbo nito once na makahigop to ng mga alikabok galing sa welding. At imagine mo na lang kung makalusot to sa fuel filter mo at makapasok sa injector, di babara siya. Maya-maya lang dumating na yung tropa para asistahan tayo sa pagkakabit ng tangke. Kung paano mo lang siya binaklas ay kailangan mo lang din siya ibalik sa ganun. Bali mga boss, ganyan siya. Same lang siya ng pagpapatungan, ganyan din yung stock. Yung fuel pump, hindi ko pa alam kung paano didiscard yan. Pero, pasok yan. Okay na tayo guys. Hindi ko na ipapakita sa inyo one by one yung pagbabalik. Basta tandaan nyo lang kung paano nyo siya binaklas. Madali lang naman yan dahil magkakaiba naman yung size ng tornilyo at madali nyo lang siya tandaan. Mga nagsasabing tatama daw yung upuan. Hindi siya tumatama. Nakalock siya. Sabi daw kasi sa side sa upuan kasi mataas. Mataas daw to pero hindi. Parang stock lang siya. Hindi siya sa ayan. Ayan. Parang walang mangyari. 5 liters. At yung natira na 300 ml kaganina ay sinali na namin dito sa motor tapos nagpagas kami para makita natin kung ano na nga ba yung kakalabasan. Yung 3.8 liters na stock nga ay nahigitan na. Hanggang sa maisagad nga ng 4.5 liters. Kaya pa sana isagad kaso nga lang hindi ko matanggal yung hangin sa loob lalo't kapag inaalog ko rinig na rinig mo na may mga bakante pa ng gasolina. Siguro kapag na-perfect angle ko yung tangke hindi ito magkakaroon ng hangin sa loob. Lalagyan ko na lang siguro ng mga washer. At soon sa mga kapwa natin na naka MXI o MX carb ay magpo-post ako ng mga tangke pa natin. Para kagaya nyo 250 na yung ipapagas.